Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Isiniwalat ni dating Ako Bicol Party List Representative na si President Bongbong Marcos umano ang mismong nag-utos na magpasok ng nasa 100 billion na pondo sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Giniit pa niya, imposible umanong walang alam si President Marcos sa kinapupuntahan ng mga pondong nakalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura dahil pinaaprubahan ni Department of Budget and Management DBM Secretary Amina Pangandaman kay President Marcos ang mga nasabing proyekto. Nagsimula ito nung tumawag si Secretary Amina Pangandaman sa akin noong nagsimula ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulong Bongbong Marcos at may instruction na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM sa ADNICO sa isang pahayag ngayong Biyernes, November 14. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko instruction ng Presidente to insert a 100 billion projects. Inilahad ni dating Congressman Saldico ang serye ng mabibigat na aligasyon laban sa ilang mataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang na umano ang direktang utos na magpasok ng 100 billion sa BICAM para sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Ko, matapos ang kanyang medical trip, pinigilan umano siyang bumalik ng bansa. Aniya, sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Sabi pa ni Ko, ginamit umano siya bilang panakipbutas habang sinisikap umano ng administrasyong Marcos na patahimikin siya. Giniit niya, handa na siyang ilabas ang lahat ng ebidensya kasama ang mga dokumento at pangalan na umano'y magpapatunay sa mga naging transaksyon. Sa kanyang pahayag, sinabi pa ni Ko na may direktang utos daw mula kay President Bongbong Marcos na magpasok ng bilyong-bilyong halaga sa budget process at ikiniwento niya ang umano'y pagkumpirma rito ng ilang high-ranking officials. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang ganda mong lalaki! Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga,
Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Next, pag-usapan po natin ito. Ano man pag-uusapan natin? Itong rally. Ito, maganda tong sinabi ni Chavit Singson. Bigyan ko ng komentaryo. Ang suggestion ko nga kung magre-resign si BBM,
Mas maganda para hindi na siya paalisin ng tao, kagaya na nangyari sa parents niya. Sana nga mag-resign na siya. Kasi kung nag-resign si Bongbong Marcos, tapos na ang problema ng Pilipinas. Pero I don't think he will resign. He will not resign. Bakit? Baon siya. Ako naniniwala. At ang milyong taong bayan that he is one of the masterminds. Hindi naman po pwedeng wala siyang alam. Hindi po pwedeng hindi siya nakinabang dun. Naghatid nga ng pera eh. Di ba? Ano yun? Hindi niya alam andun yung anak niya, congressman. Ang bait niya. Nagnanakaw ang pinsan niya at si Saldico, siya hindi. Wow. Kaya, opinion ng taong bayan, including me, sabit siya. Kaya he will try to hold on to his power. Hindi yan magre-resign ng kusa unless talagang mawalan na siya ng mandato. Mawala na yung suporta ng taong bayan sa kanya. Ayaw na siya talaga. At katulad nung nangyari sa kanyang tatay, pinaalis na ng taong bayan. Hindi po tayo nagsasabi ng illegal dito ha. Doon lang tayo sa legal. Okay? Kasi po pwede naman na mapaalis siya. Sobrang sigaw ng taong bayan, baka maging successful yung rally na gaganapin. Possibly, 3 days yun. At yung 3 days na yan, delikado yan. Maraming babaliktad dyan. At alam nyo ang politiko? Alam nyo weakness ng politiko? Boses ng taong bayan. Pag nakita na nilang alanganin si Bongbong Marcos, iisa-isa na yan lilipat. And then they will support the rally. Mawawalan to ng power. Pero it's not easy. Pwede ring ma-impeach. Di ba? Pag bumitaw na, yung mga tao dyan sa kamara, kahit medyo imposible, pero tatandaan po natin, swapang din yung mga yan. Ha? Gusto niyan, yung karir nila magtuloy-tuloy. Pag nakita nila na talagang wala nang pakinabang to si Bongbong Marcos, ayaw na talaga ng taong bayan, magsisibaligtaran yung mga politikong yan, pwedeng ma-impeach. Mauna pa siyang ma-impeach kay BP Sara. No? So, abangan natin. Pero mas maganda nga na mag-resign siya. Pero parang napaka-imposible. Next po. Alam nyo, dito pa lang, no? 16,400 na police ide-deploy sa rally sa November 16 and 18. Alam nyo, ito gusto kong bigyan ng komentaryo. Dito pa lang, kitang-kita na po natin na alam ng gobyerno ni Bongbong Marcos, delikado na siya. Ninenervyos na siya. Isipin mo 16,400 police. Ha? Sa rally lang yan. Ibig sabihin, malakas. Ibig sabihin, alam niya, delikado siya. At alam natin, kinakabahan na si Bongbong Marcos. Kahit ano pa ang sabihin pambobola ni Claire, walang maniniwala na hindi na kinakabahan si Bongbong Marcos. And we can see hope. We can see something good will happen on this rally. And hopefully, may mga matataas na tao magsibaligtaran na legally na talagang ipanawagan na ang paglaban sa korupsyon. Yung totoo. Hindi yung paglaban sa korupsyon na katulad ni Risa, ni Ridon. Hindi po ganun. Yung totoo. Diba? Kitang-kita natin, may kinakabahan na sila dyan. Delikado sila. Kaya nga may nakapagsabi din sa akin, yung mga guilty, isa-isa na yung magsisialisan bago mag-rally sa linggo. Para kung ano man mangyari, nasa ibang bansa sila. Yung perang ninakaw nila, naisubi na.
Yan ang usap-usapan dyan. Dahil nobody knows what will happen dito sa rally na yan. Again, napakaganda po ng mga senyales na nakikita natin. So, tulong-tulong po tayo. Let's go there. And let's fight for our rights. Next po. Yan. Ito, isa pang dahilan bakit may rally. Alam mo yung dolyar? 59 na kasa $1. Pinakamataas po ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Baka sasabihin na naman ng mga tatanga-tangang congressman dyan, hindi naman mataas. Hindi naman bumagsak ang peso. Mataas lang talaga ang dolyar. Ngayon, kahit anong gawing pilipit sa explanation ni Claire, o kahit anong pagtatanggol ni Claire na gawin dito, bumabagsak po ekonomiya natin. Ibig sabihin, humihina ang peso. Bumabagsak ang ekonomiya. Wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Connected po ito sa rally. Kaya may magrarally. One of the reasons, itong bagsak na ekonomiya. At yung bagsak na ekonomiya, ang ipinapakita niyan ay kawalan ng tiwala sa gobyerno. Hindi na nyo po makakailayan. So, Marcos, fasten your seatbelt. May magandang mangyayari. Next po. Ito rin, ibalita ko, gusto kong bigyan ng komentaryo dahil ang China po ay nagbigay ng $2.4 million relief aid sa Pilipinas after deadly typhoons. Yung China na pinagbibintangan nating masama sa Pilipinas, tumulong pa sa Pilipinas. Yung Amerika, until now, walang tulong. Yung EDCAng nangako na magiging karamay natin pagka merong natural disaster, wala pa rin tinutulong. Yung China nagbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Yung China, tinaasan pa ang taripa natin. Tapos si Bongbong Marcos, binabanata ng China pero makikipagkamay. Tingnan nyo, sino ba ang sumakop sa atin? Amerika o China? Hindi na po ito usapin. Pro-China ka, gago! Walang ginagawa ang China sa atin. Tanga mo kung naniniwala ka na talagang sinasakop tayo ng China. Dahil wala naman tayong problema sa China before pumasok yan si Bongbong Marcos sa istorya. Nagpakaloko kayo doon sa naratibo na gustong palabasin ni Bongbong Marcos. At sinasakyan ng dilaw, kinakain yung tae ni Bongbong Marcos para ibintang sa mga Duterte. Isipin mo, China, gusto nyong magalit ang Pilipino, pero tinutulungan tayo ng mga nasalanta ng bagyo. Pero mga politiko natin, sila ang dahilan kaya tayo nasasalanta ng bagyo. Pilipino, nagnanakaw, kinukurakot ang pera ng kapwa Pilipino. Ang China, nagbibigay para tulungan tayo sa typhoon. Pilipino, kayo ang dahilan kaya namamatay dahil sa typhoon. Gusto nyo, tapos babanatan nyo naratibo. Hindi ba kayo nahihiya sa balat nyo? Naratibo nyo masama ang China? Sinong mabuti? Si Tambi? Maganda ang nagawa ni Tambi dahil dyan sa flood control projects? Maganda ang nagawa ni Bongbong Marcos dahil sa flood control projects? Nagbebenta pa nga 20 pesos na bigas, nasa lantana, animal. China tumutulong sa atin. Diba? Asan yung pinagmamalaki yung Amerika? Gusto nyo pang girahin ng China? Tanga. Si Bunuan nga, hindi nyo kayang bantayan, nakakalayas. Gigirahin nyo pa China. Mga wala kayong silbi. Kayo ang pasakit sa Pilipinas, pabigat kayo sa Pilipinas. Next po tayo. So galit kayo sa China. So gusto nyong paniwalaan ito si Claire. Pag-usapan natin ito si Claire, ha? May tanong si Corina. Tingnan natin ang sagot. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo ito eh. Kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako.
O yun, okay. Actually, si Pangulo naman, kasi ano din siya. Kung makikilala niyo siya, matapang ang Pangulo. Yun. Tingnan muna. Okay? So, ang argumento nito, matapang si Bongbong Marcos. Hindi weak. So yan, yung pinapakita niya kasi sabi ni PRRD, weak. At yan ang tingin ng talaga ng taong bayan. Kasi nga, hindi nga rin siya umaharap eh. Sino umaharap? Si Claire. Yun daw ang katapangan kasi hinahayaan siya. Pero hindi daw duwag ang Pangulo. Hindi daw mahina. Matapang ang Pangulo. Paano niya ipapaliwanag? Tingnan nyo kung may matututunan kayo kay Claire, ha? Tingnan nyo. Paano niya ipapaliwanag na matapang ang Pangulo? Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. Yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin breathing. Ngayon. Pag-addict, teka muna, hindi ko pinagbibintang ang Claire, ha? Pag-addict ba may breathing? Pangalawa, kung alam mong official na lakad at magdodroga kayo sa ibang bansa, may breathing ba yon? Hindi ko po wala tayong pinagbibintangan. Just in case lang ginawa nila, may breathing yun o wala. Ano bang gusto mong breathing? Yung abogada, katulad mo, magaling mag-English, parang si Bato, ay si Gadon, abogado. O ang breathing is may paninindigan. Tatayo sa tama, kahit walang bayad. Tatayo sa tama, kahit delikado ang buhay. Tatayo sa tama, hindi mangungurakot, uunahin ng taong bayan kaysa sarili. Ano bang may breathing? So may breathing daw. So para sa kanya, matapang siya pero controlled. Kasi may breathing. Porket Marcos may breathing. Ito ang abogado natin ngayon. Kung paano niya to iti-take sa sarili niya at kung paano niya ilalahad yung gusto niyang sabihin. So, nandoon yung control, ayaw niyang nagagalit, pero may tapang. Yan siya. Nagagalit, may tapang, pero control. Alam mo, nakikita ko dito, nung napanood ko to si Claire, sabi ko, lintik, wala akong natutunan. Totoo to hindi dahil ayaw ko si Bongbong Marcos, dahil pinagtatanggol niya si Bongbong Marcos. Kasi minsan, may napapanood naman ako na kampi kay Bongbong Marcos eh. Pero may matututunan ka. Nagigets nyo yun? Gusto mo yung pag nanonood ka, may natututunan ka eh. Eto, parang, sa buwan ba nakatira to si Claire? Ganyan na ba talaga ang abogado? Kasi abogado yung tatay ko, ayoko sabihin lawyers are liars eh. Diba? Ipagtatanggol mo to the point na para kang buang. Parang, halimbawa, nakikita mo na nagdadrag sa harap mo. Pero sasabihin mo, hindi pa rin nagdodroga. Ganun na ba abogado? Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Ay, yan, very good question. Tingnan nyo ha. Gusto nyo bang mas tumapang? Gusto mo bang tumapang si Bongbong Marcos? Tingnan nyo kung paano niya sasagutin. Matapang naman siya eh. Yun. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya palamura. Yun. Kasalanan mo na naman, PRRD. Nagmumura ka. Ito siya eh. Pag nauubusan na siya ng bulilyaso, na ipagtatanggol yung kabulilyasuhan na ginagawa ng kanyang amo. May kamag-anak kasi akong ganyan eh. Hindi ko na sasabihin ko sino. Very close to me. A lawyer. Pero yung boss niya, sobrang gago. Hirap na siya kung paano ipagtatanggol. Si Claire naman kakaiba. Hindi niya mapagtanggol yung client niya dahil puro bulilyaso ginagawa. Ang gagawin niya, ipapasa niya sa iba. Kasalanan mo. Hindi kaya
Pag nag-aaway sila mag-asawa at outside do Colombo si Bongbong, kasalanan pa rin ni PRRD. Paano lang. Hindi natin paano kung nanlalaki si Lisa? Paano kung nanlalaki si Lisa? Kasalanan na naman ni PRRD. Hindi, ito'y question lang ha. Paano kung si Bongbong Marcos ay under Disaya? Kasalanan na naman ni PRRD. So para sa kanya, ang tanong, mas gusto mo bang tumapang? Hindi, ang sagot niya, hindi, matapang naman si Bongbong Marcos. Hindi lang siya palamura. Wow. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead. Ngayon, hindi siya makikita sa paninigaw, pagbabanta, pagmumura, makikita sa paglilid. Asan ang leadership ni Bongbong Marcos? 3 taon siyang ninanakawan ng pinsan niya na pinipirmahan niya. Hindi niya alam? May nahuhuling droga. Biggest drug haul in the Philippines. Record breaking. Nahuli sa checkpoint. Ang gago, no? Tapos walang drug lord. Tapos yung driver wala. Tapos gagawa ka ng ombudsman na may problema yung anak niya. Gagawin mong ombudsman na politiko. Is that leadership? Yung kaisa-isa niyang pinangako sa Pilipino, unity. Unity. Pagkakaisa, hindi natupad. At the get-go, yung unity wasak agad. Why? Diretsuhin kita. Inutil si Bongbong Marcos. Hindi niya kaya pinsan niya eh. Dapat sinabi niya, shut up, Tambi. Itabi mo yung personal mong pangarap. Si Duterte ang naglagay sa atin sa posisyon. At paninindigan ko yung unity team na itinayo namin. So you better shut up, Tambi. Hindi. Inutil siya. Under Disaya. Kaya ako wala akong katiwa-tiwala. Ito, pasensya na, may tatamaan dito. Sa lalaking katapang pero under Disaya. Tapos may lead. Is this leadership itong nangyayari sa Pilipinas? The worst corruption in the history of the Philippines. And that's leadership. Paano kung hindi pa leader si Bongbong Marcos? Adik na buong Pilipinas. Wala daw sa palamuran, nasa leadership. At kung paano umaandar ang gobyerno. Ayun, paano umaandar ang gobyerno? Saan tayo napunta? Umandar tayo sa baha. Yung Quezon City dati hindi binabaha na ngayon. Hindi, exactly. Tanungin ko kayo. Umaandar ba gobyerno natin? Bagsak ang peso. Ang mga investors nagsisilayas. Ang mga negosyante nagsisilayas. Ang stocks natin bagsak. Ang daming walang trabaho. Bakit? Walang investor eh. Sino magbibigay ng trabaho dyan kundi yung mga negosyante? Yung mga negosyante ayaw magnegosyo. Masisisi mo? Tapos, now, here you are telling us umaandar ang gobyerno? Wala kayong hingi, kundi humingi ng tax. Paano aandar ang gobyerno? Hindi nga umaandar yung Blue Ribbon investigation. Si Bunuan tumakas na. Nako kayo. At yung mga tao niya, doon makikita kung magaling kang leader. At Yung pa isa pa. Yung mga tao niya. Sino tao mo? Si Remulla Brothers? Magaling yun? Ewan ko sa'yo, Claire. Hindi ka sa planetang Earth nakatira. Next po tayo. Nakita ko to sa post ni Valiente. At nagustuhan ko yung mga diniscuss niya rito. Ito dapat talagang kailangan sagutin ito ni Bongbong Marcos. Kasi kung ang pag-uusapan natin yung destabilization, ito ang nagde-destabilize ng kabuhayan ng Pilipinas. Nagde-destabilize ng gobyerno natin. Dito tayo nagdedelikado. Dito nasisira ang ekonomiya natin. Tingnan natin. Ilan ito sa ninakaw ng mga tunay na destabilizers na korap.
sa Pilipinas, hindi alam ng taong bayan saan ito nilagay. Dahil ito unaccounted, sigurado binulsa ito. So, unaccounted. Tanong ko, Bongbong Marcos, saan napunta tong mga ito? Una, 500 billion flood control budget. 250 billion Maharlika funds. At the get-go, sa simula, pagka-start mo pala, Maharlika funds na. Anong nangyari sa Maharlika funds? At ang sabi hindi accounted to ng COA. Okay? 129 billion gold reserve sold, ibinenta mo. Saan? Saan napunta yan? Anong proyekto pinuntahan yan? 117 million PDIC. Ano pa? Tingnan natin pa. 89 billion PhilHealth funds. Napapakinabangan ba yung PhilHealth? 62.5 billion GSIS funds. May nakalagay pa rito, the illegal transfer of 89.9 billion PhilHealth funds. 62 billion SSS funds, 62 billion Land Bank of the Philippines funds, 62 billion DBB funds, 14.370 billion small STL with no required supporting documents as per COA audit report in 2022. Bongbong Marcos, totoo ba itong mga to? Pangalawang tanong, saan mo dinala? Hindi lang yung STL Ito nga loto Itong gobyerno na ito, ang pinakamalaki na may nanalo sa loto. Hindi nyo napansin, ang dalas may manalo sa loto? Ano yung nagkataon lang? Nagkataon na naman, Bongbong Marcos? Ang dami sa yung nagkakataon. Record yun. Ang dalas may manalo, ang lalaki pa. Saan napupunta yun? 241 billion 2025 GAA illegal insertion in national budget. 500 billion flood control budget. Yan. 250 Maharlika funds. Ayan, nabanggit na natin. Ganyan po katindi. Sa Maharlika funds na lang Pinagluloko tayo. Anong nangyari dyan sa Maharlika funds? Unang-una pa lang. Kinana nyo na. Sabi nyo, maraming patutunguhan yan. Niwala kayong explanation. Saan napunta yung mga yan? Pambihira Alam mo, Bongbong Marcos, kung ito ay hindi totoo, sabihin mo, we welcome your explanation. Pero sana mag-explain ka. At huwag kang magtago sa palda ni Claire. Kalalaki mong tao. Manindigan ka naman. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kampi ng masa, di mo man lagi
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.